we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, biyayang gabi po, takip silim na umuulan. Hallelujah sa lahat ng mga prayer warrior ng Sunset. Hallelujah. Tabasan po ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated, pang 248 days na po natin ginaganap ito. Araw-araw. Mula nung tumugon tayo sa ating one-month prayer fast natin noong November 2025. Ito na po yung bunga, pang 248 days na po tayo na nanalangin tuwing takip silim. Amen. Paglubog ng araw, salamat. Ang dami natin ipagpapasalamat talaga sa maghapon, pag-iingat ni Lord, no? Talagang ang sarap mag-mission kahit na hindi mo na makita yung dinadaanan mo, no? At salamat talaga yung pag-iingat ni Lord ay nararamdaman natin. Mag-brand out man, tuloy pa rin ang gawain. Amen? Gamit po natin ngayon ang platform ng Zoom. Salamat dahil marami na po naka-join. Salamat sa inyong patuloy na pagdalo sa gawain ng Diyos. Okay, hindi po gawain ni Pastor Alex ito. Gawain po ito ni God. Salamat sa 29 na participants na po na narito ngayon. Dahil muli makakapakinig tayo ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Naka-Facebook live streaming na rin po tayo. Sa kapahintulutan ng ating mga tigapanguna, Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory, naka-Facebook live na po tayo. Ibig sabihin ay makapanood tayo for 30 days. Gamit po ang Facebook Live. Salamat din sa mga kamanggagawa na ginagamit ng Diyos para mag-download at mag-upload sa YouTube, TikTok at Spotify. Ibig sabihin, hindi lang po tayo good for 30 days. Mapapanood pa rin natin itong mga preaching, mga sermon na ginawa ng ating mga pastor. August 6 na po ngayon, 2026. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos na hinanda. Naranasan ko rin po ito last week. Amen. Talagang ang kininata ko, naulan na naman ako kanina, kaya medyo mabibigat na naman yung aking mga balikat. Pero salamat dahil patutunayan ngayon ng salita ng Diyos na talaga siya ang ating dakilang manggagamot. Ang topic po natin, Jesus, the great healer. At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos ay ating pastor sa POF, nag-brand out na. POF, POF Pasig City chapter, walang iba kundi si Pastor Neil Albores. Nak, is your turn? Run out na po sa amin. Ay, oo nga po. Ayan. Sige, ako po ngayon. Yan, salamat po. And, Amen, amen. habol din ako sa testimony. Ayan. Praise God, habol din. Ayan, ako rin. Nagpapasalamat sa Lord. Kasi yun nga, tao dito, natuloy na yun sa imo. Parang Praise yun nga God. sinasabi ko God kay is Emilio good. Tao dito. Noong November pa namin pinag-uusapan yun. Sabi nga, Oo. pinagchichismisan pa nga namin dun. Pinagchichismisan namin kung paano kami pupunta dun. Sabi ko. Ayan, so, nagkasuntaw dito. Kay Emilio naman yung nag-approach. Tapos yun, natuloy Thank you, naman. Lord. Masaya naman kami doon, tao dito. Maganda naman yung unang bugso nung nangyari. And, Amen, amen. I can see commitments naman sa mga tao na pumunta Praise doon. God. Tsaka tawag dito, they're willing to hear the word of God. Tsaka ang nagulat ako, dito, it's another stretch of a challenge sa akin kasi dito, yung age bracket, lahat meron. From elementary to high school, tapos may 20 pa, may 30 pa, may 40 pa. So, dito lahat. So, Glory dito, to God. napaka-challenge. Sabi ko kaya Lord, salamat na lang sa challenge. Ayun. Challenge na nga yung pagpunta. Challenge pa yung dito, yung iba-ibang age bracket. So, yun. Verse 2, sa lungsod na ito, malapit sa pinto ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko.
Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay betsat, nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pila at mga paralitiko. Sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito ay gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw ng tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Verse 8, nabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag ako to sa nadalhin mo ang iyong higaan. Ngunit tumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Verse 12, at siya ay tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na yun at nakaalis na si Jesus. Katapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan nito, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masaol pa riyan ang mangyari sa iyo. Verse 15, umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. So let's pray. Lord, salamat sa pagkabasa ng salita. Salamat, Lord, sa malayang pagkakataon upang kami makapag-aral ng salita. Lord, salamat, Lord, dahil binigay niyo sa amin ang katotohanan na kayong great healer, kayong nagpapagaling sa amin sa lahat ng klase ng kasakitan na meron kami, anumang ilapit namin sa iyo, ay gagaling sa inyong pangalan. Lord, we continue to ask for wisdom and wisdom in your guidance, Lord, as we listen to your word. Holy Spirit, be with us, minister with us, naway magremato sa puso ng bawat isa, Lord. In mighty name we pray. Amen. Ayan. So, bago tayo magsimula, may gusto lang akong i-share dito, na nagulat ako nung ginugol ko to. Dito, fun fact, according sa World Health Organization, yung pinaka-latest nilang update, an estimated 2.4 billion are currently living with health conditions. There, sa panahon na yun, dito, that was 2024. At nung sa same na day na yun, there are around 8 billion people in the world at that time. So in effect, kung if you do the math, merong 3 sa 10 katao na merong may sakit na nangangailangan ng pagpapagaling ngayon. No? Then that was 2024. So 2 years pa, 2026 na. So ibig sabihin baka mas marami pa. So yun nga. So mas madalit sabi, the message of Jesus being a healer is something that the world needs nowadays. So kung ganun karaming tao, 2.4 billion yung maraming yung may sakit sa buong mundo, yung mensahe ng kagaling napaka-relevant ngayon. Isipin mo, 2.4 ang makikinig sa'yo kapag sinabi mo yung mensahe na yun. Kasi if Jesus can heal, then syempre, yung 2.4 billion magre-respond. Si Jesus nakakapagpagaling. So it is important that we introduce Christ as our healer even into our present time. So yung mensahe ng kagalingan, hindi lang siya napapanahon noong unang panahon, kundi hanggang ngayon. Dahil marami pa rin may sakit. Imagine nyo na lang, araw-araw akong tawag dito, technical support ako ng healthcare account. So araw-araw ang tatawag sa akin, may sakit. So tawag dito, napaka-relevant na mensahe ng kagalingan. So that's why I've chosen this topic for all of us. So bigyan ko lang ng konting background sa John 5:1-15, yun nga, tawag dito, merong isang lugar sa Jerusalem na kung saan may mga parang vortex yata yun na umiikot. Tapos tawag dito, may angel doon na bumaba doon dati. Tapos na nag-cause siya para magkaroon ng blessing yung tubig. Tapos yung pagkatapos umikot ng mga tubig, tawag dito, kung sino yung unang lumusong after umikot ng mga tubig, magagaling sila. So yun yung istorya doon sa lugar na yun. And may isang lalaki doon na nakabantay for 38 years. Hindi siya makagalaw doon. So tawag dito, so si Jesus napadpad din sa lugar na yun. Nakita niya yung lalaki na yun. Sabi ng lalaki sa kanya, sabi ni Jesus sa lalaki, gusto mo bang gumaling? Sabi ng lalaki, hindi po. Tawag dito, every time na pupunta ako doon, tawag dito, may nauna sa akin. So wala na akong magawa. So kumbaga, hindi niya sinagot yung tanong, yun lang sinabi niya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, sige, tumayo ka, kunin mo yung mga kung anumang dala mo, and lumakad ka. Yun, sinunod niya naman, tumayo siya. Nung panahon na yun, araw ng pamamahinga, which is Sabbath day. So nangyari doon, kinwestiyon nila lahat, bakit ka tumayo? Hindi ka dapat kumikilos. Yung nagpagaling sa hindi rin dapat nagpagaling kasi dapat day.
Tapos nakita siya ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, tawag dito, oh, magaling ka na, so huwag ka na magkasala ulit ha. Ganun. So yun yung story ng pinag-usapan natin. So binigyan ko lang ng background para mas maintindihan natin. And in order for us to clearly picture out what Jesus being a healer means to us. So yun yung sasagutin natin ngayon. How does Jesus heal us? So yun lang, simpleng-simple. Number one, pinaka-straightforward, Jesus heals our infirmities. So infirmities mean sakit, sickness, kahit ano, physical, mental, emotional, it's still sickness. So kahit pagalingan ng Lord. Kung ang creator ay pinagaling niya, kung ang creator tao dito, ginawa niya ang lahat by his word, si Jesus napagaling yung mga tao through his word lang. Sinabi niya lang gumaling na, gumagaling sila. Pero that's in Jesus perspective. Sa kanya, yung power niya kailangan para gumaling tayo. Yung healing power ng Panginoon. Sa part natin, ano yung kailangan natin gawin? There are two things that we can learn from this text. And yun nga, there are two things Jesus wants to establish to us before healing us. Lalo na sa mga panahon ngayon, napaka-complicated na mag-isip ng mga tao. Tao dito, ang dami nilang dahilan. Gusto nila, tao dito, may iba, gusto nilang gumaling under this condition. May iba, ayaw nilang gumaling kasi may benefit sila kapag sila gumaling. Remember, yung mga PWD, marami sa mga benefit. May pera sa makukuha, may ayuda sa makukuha. Kaya okay lang sa kanila, walang sakit. Minsan naman, tinitake advantage ang iba. So, ayaw nilang gumaling. So, yung idea na sinasabi ni Lord na gusto mong gumaling, it's also relevant to all of us today. Gusto ba natin talagang gumaling? Gusto mong gumaling ng iba? So, we really have to be straightforward to them. Baka mamaya ayaw nilang gumaling. So, what's the point of healing them? In the first place, ayaw nila. So, we really have to be direct and we really have to be straightforward to them. The way Jesus is straightforward dun sa lalaking paralitiko na nakita niya dun sa lugar na pinuntahan niya. So, yun. Pangalawang kailangan, gusto may establish ni Jesus bago tayo mahil, yung pananampalataya natin. If you remember dun sa storya na yun, sinabi ni Jesus, gawin mo to. So, dahil Jesus with all his wisdom probably had seen na may pananampalatayang tao, kaya sinabi niya na gawin mo to, and ginawa naman ng tao. So in a way, Jesus is still expecting faith from us. It's true that Jesus has the power to heal us, but it requires our faith for us to be healed. Sinasabi nga sinasabi nga dun sa Matthew 17:20, sabi niya, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y ililipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So, it still requires our faith. Ganun din sa kagalingan natin. So, yun, kahit na pananampalataya, kasi liit lang ng buto ng mustasa. Tingin ko yung buto ng mustasa, mas maliit pa siya sa buto ng munggo. Alam niyo, buto ng munggo. Sobrang liit din nun. Kasya siya sa ng lababo, mas malidisob siya. So, ganun nakaliit. Ito ulit lang, ganun. At maliit na pananampalataya lang, okay na sa Panginoon. So, may pananampalataya. Dito, yung konting pananampalataya na yun, kaya naman dagdagan ng Lord. God is always in the habit of adding what's lacking to us. Mahalaga meron, may pananampalataya. Yun lang ang nire-require ng Panginoon. Kailangan lang natin ng pananampalataya kung gusto natin gumaling. Yun din yung tinuturo ko rin sa kanila sa mga Bible studies sa iba-iba sa mga lugar dito. Sa Pasig, kailangan lang talaga natin ng pananampalataya. Pananampalataya lang ang kailangan natin. Sabi nga, it is impossible to please, without faith, it is impossible to please God. So kung gusto natin matuwa ang Lord sa atin, panampalataya lang tayo. Ayun. So, if we want to be healed with our infirmities, we need to decide that we want to be healed. And at the same time, we also need to have a step of faith. Even if it's really that small, kahit na silit ng buto ng mustasa. That's the only thing that God requires from us.
so that our infirmities will be healed in the name of Jesus. Yun lang. So, tawag dito. So, question ko lang naman sa inyo. So, ibig ko sabihin, pag pumunta ka sa doktor, ibig sabihin wala ka ng faith kay Lord. It doesn't necessarily mean that way. It just means na pag pumunta ka sa doktor, inaalam mo lang kung ano yung sakit mo. You're just, tawag dito, hinihingi mo lang yung expert advice nila, ano bang problema mo, ano bang diagnosis nila. But it doesn't necessarily mean na wala ka ng pananampalataya. Remember, God is sovereign. If God is sovereign, God can heal us in ways that He wants. Pwede kanyang i-heal miraculously or pwede kanyang i-heal practically. Yung example na sa Pastor Alex before, na alam ko matagal ng example yun na tao dito, kung ililigtas ka sa tsak na kapahamakan, minsan kailangan niya magpadala ng tao, kaya magpadala ng helicopter, para maligtas ka. And the same applies to healing. Minsan hindi lang miraculo. Sometimes it's practical. Kung yung sipon mo gagaling naman sa pag-inom lang ng gamot o pag-inom lang ng herbal, then do it. Baka yun yung binibigay ng wisdom ng Lord sa'yo na ma-solve yung issue. Pero if there is a time na kailangan talagang miraculous yung pagpapagaling sa'yo, then it will happen. It's up to God, not to us. Yung healing manggagaling sa Kanya, hindi sa atin. The power of healing comes from God, not to us, not from us. So we just have to decide that we just have to admit that we need healing, and at the same time, we need to have faith that indeed we will be healed and we are healed in the name of Jesus. Yun lang. The power of God and how God will apply the healing to us depends on God Himself, not to us. So Jesus heals our infirmities, but it's up to God how He heals us. So yun. So number 2, pwede natin makita aside doon is yun, Jesus heals in His time. So ulitin ko, Jesus heals in His time. So kung makikita nyo doon sa verse 10 to 11, kung maaalala nyo, tawag dito, araw ng pamamahinga o Sabbath day. Ibig sabihin, tawag dito, walang pakialam ang Lord kung anong araw siya nag-heal. Tawag dito, nag-heal siya Sabbath day. Kahit na pahinga, nag-heal siya. So ibig sabihin, walang timing, wala sa kanya kung anong araw siya nag-heal. Basta kailangan ng tao na ma-heal siya dahil nakita niya, pinagaling niya. So sa marami, we may think na it's coincidental na tao dito nakita sila doon nung araw na Sabbath day tapos pinagaling siya. Pero I firmly believe na this is not coincidental. Kasi if it's coincidental, bakit siya na-mention sa scriptures? So ibig sabihin, the scripture is telling us na tao dito, God heals anytime He wants. Hindi siya natatakot ng time frame natin o ng cultural barrier natin na dapat pag araw ng Sabbath day walang gagawin nung time nila. So it also applies to us. Dito, we always demand na mahil na tayo kagad, pero we didn't even understand na the Lord yung Lord na natin ng kagalingan is actually ang Lord ng lahat ng bagay. So tawag dito, hindi tayo pwedeng humingi basta-basta. Because we can simply humbly ask to God kung ano yung mga kailangan o ano yung mga pangangailangan natin, specifically healing. So dito, it's up to God kung kailan niya tayo papagalingin, kung paano, at kung saan tayo pagagalingin. So dito, and to what extent. Dito, hindi sa lahat ng pagkakataon may heal tayo agad-agad. God in all this, dito, not only God applies His healing power to us, but also His sovereignty and also His wisdom. At tandaan natin, we're worshiping a holistic God. Na dito, God has other attributes aside from His healing power, but also His sovereignty and His wisdom. So dito, kahit decision siya kung kailan yung gusto, but at the same time, He will apply the appropriate wisdom kung kailan tayo i-heal. Hindi siya basta-basta mag-heal lang sa atin. So we should humbly ask God in prayer na ma-heal tayo, pero we should not demand too much to God kung na ma-heal tayo kagad-agad. Dahil it's up to God, not to us. So, dito, sabi nga sa Ephesians 1:11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. So, ang linaw nun, lalo na sa last part. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. So, doon sa text na yun,
it didn't depend on us. It always depends on His will. Kung ano yung gusto niya mangyari, kung ano yung nakikita niya na mas appropriate na healing time, kung kailan ka may heal. Kaya nga, whenever we ask to God in prayer and in faith, yes, we can have faith declaration that this person will be healed or we will be healed. Pero again, we should not neglect, or we should always bear in mind that God is the true source of our healing, and He will decide kung kailan tayo magagaling, kung kailan tayo gagaling, saan at kung paanong paraan. He is sovereign, He is wise, so we really cannot question kung kailan tayo gagaling sa pangalan niya. So yun. So tawag dito, yun nga, tinanong ko sila tawag dito, sometimes, yun nga, ito yung mismong striking point sa akin lagi na tawag dito, whenever I come to God in prayer sa mga pagpapagaling, sometimes, tawag dito, I'm getting impatient din na kay Lord. Kaya, tawag dito, I'm sharing this to you because this had been a learning experience for me in my spiritual life, na we cannot always hindi natin mapipilit kung ano yung gusto ng Lord sa buhay natin. We can only wait and we can only wait and let God do His will for us sa buhay natin. We can only do the necessary adjustments based on how God deals with us. And specifically sa area ng healing, we can always ask God for healing, but it's up to God as to when or where or how God will heal us. So we can always have all the faith in the world, but God will always have all authority to disperse His power to us kung kailan at saan niya gagawin yung pagpapagaling sa atin. So we should bear that in mind. So yun lang. Again, ang wino-worship natin na Lord ay Panginoon ng lahat. Si Isaiah nga, nung napunta siya sa langit, para nanliliit siya kasi talagang ganun kabanal lang lahat ng mga bagay na para bang gusto niya, para bang sobrang dami niya. So, we should bear that in mind. Di basta-basta yung Panginoon na sinasamba natin. Sinabi ko nga doon sa study ko one time, pag pumunta ka sa barangay captain, pero medyo may ilang ka kasi, ay, kapitan yan. Pag napunta ka sa mayor, sa opisina ng mayor, may ilang ka kasi, ay, may katungkulan to. Lalo na pag napunta ka sa Malacanang. Dito, pupunta ka doon, yung presidente kausap mo. Parang, you will feel the authority kahit hindi siya magsalita. So, how much more kapag si Lord yung kausap natin? So, at lalo na pag nakita natin siya in person, the authority will be very clear kasi the heavens are His and everything is His. And yung kabanalan niya is gano'n na lamang. So, baka yung experience ni Isaiah, mas malala pa tayo. Baka mas lalo tayong manliit. So, tawag dito, yung Panginoon na hinihinga natin ng kagalingan ay ang Panginoon ng lahat. So, we really cannot be, we can always have it, but we can never be that arrogant. Kasi we're worshiping the Lord of all. So, yun. Again, Jesus heals in His time. And lastly, bilis ko pala. Ayan, tawag dito. Jesus heals our strayed relation to God. Kung maalala nyo dun sa verse 14, tawag dito, ang unang sinabi ni Jesus sa kanya is, tawag dito, magaling ka na. Tawag dito, huwag ka na magkakasala ulit. Amen. Huwag ka na magkakasala ulit. Kasi baka mas malala pa yung mangyari sa'yo. So, tawag dito, tinanong ko yung sa Bible study namin nung chinare ko, sabi ko sa kanila, tawag dito, hindi ko pa napapansin na weird yun. Tawag dito, pag pinagaling ka, anong una mo sasabihin? Tapos sabi nung isa, alagaan mo sarili mo, diba? Tawag dito, sabi ko, tama. Kung makikita mo yung tao na gumaling na, ano sabihin sa kanya, alagaan mo sarili mo. Sabi nang tawag dito, alagaan mo yung sarili mo, ha? Kaya tawag dito, nakakagulat yung isip na bakit sa dinami-dami. Tawag dito, nang sasabihin ni Jesus, yun pa, huwag ka na magkasala ulit. There must be a reason as to why sinabi niya na huwag ka na magkasala ulit. Kasi, if we tawag dito, yun nga, sinasabi ko sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Magkakasala pa siya ulit. Tawag dito, ang maging kabayaran mo, syempre, kamatayan. Kaya, sinabi ni Jesus na huwag ka na magkasala ulit. Dahil sumampalataya na siya sa Jesus sumampalataya na siya sa kagalingan niya. So, meron na siyang eternal life. John 3:16 applies to him. Sabi nga, whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life.
dahil sumampalataya na siya kay Jesus, meron na siyang eternal life. Tawag dito, kaya sinasabi na ng Panginoong Jesus sa kanya, wag na siya magkasala. Kasi pag nagkasala pa siya ulit, higing kabayaran nun, kasalanan. Simple lang. So, in effect, we can simply infer based on sa mga sinabi ko kanina na Jesus would like to have our straight relation to God na mahil ulit. Na gusto niya na ma-establish ulit yung dati nating connection sa Panginoon. Kaya nga si Jesus ay tinaguri ang mediator. Siya yung tagapamagitan natin. Dahil nga sa nangyari alam naman natin sa Garden of Eden, sa Garden of Eden, dahil nga that's why yung kaisa-isang instruction sa kanila, nawala tayo dun sa perfect na scenario na kung saan tayo at ang Diyos ay may direktang connection. Ngayon, wala yung direktang connection. We are spiritually dead. So that is why it is important for us to be reconciled with God through Jesus' life, through the work of Jesus. Yun nga, yung gospel na sinasabi natin na Christ died for us, is buried, and was resurrected. So kaya importante na tao dito malaman ng lalaki na kausap ni Jesus na kailangan siya ay huwag na magkasala ulit dahil baka mas malala pa mangyari sa kanya. Dahil kapag nagkasala siya again, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Yun yung sinasabi sa Revelation kung saan may second death, kung saan ang lahat ng makasalanan ay tinatapon sa lawa ng apoy. Kaya ayaw na ng Panginoon Jesus na ma-experience pa ng lalaki yung ganong bagay. Kaya inunahan niya na. Kaya again, Jesus heals our straight relation to God. Gusto niya na, aside sa healing, gusto niya mahil din yung pangit nating connection sa Lord. Tatandaan natin, lahat tayo ay makasalanan and lahat tayo ay are actually hellbound. Kasi lahat tayo makasalanan. It's only through the ministry of Jesus that we are actually saved by grace through faith. Napakalinaw sa Ephesians 2:8-9. We are saved by grace through faith. So, magitan ng biyaya niya, habag niya, pero sa magitan din ng ating pananampalataya. So, tawag dito, ayaw lang ng Lord na mahil tayo physically, mentally, emotionally, sasabihin ko sana financially. So, lahat gusto naman magkaroon ng financial abundance. Lahat naman. Dahil lahat may butas ang bulsa. At some point, hindi ko alam kung gaano kalaki. May iba siguro kasi laki ng coins. May iba kasi laki ng laki ng ATM. The shoot na nawala na yung ATM, wala ng pera. Ayan. Pero yun nga, Jesus does not simply want us to be healed physically, financially, mentally, or emotionally, but also spiritually. Jesus came into this world so that our straight connection to God will be healed in effect. So yun nga, kaya nga John 3:16 still applies that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ano ba kasi meron sa everlasting life? We have an eternal Father in heaven waiting for us. So hindi lang niya gusto na mahil tayo ng tao dito, physical. Gusto niya rin na tawag dito yung souls natin, sure na hindi na mararat sa hell, kundi makakasama niya sa langit. So dito kaya nga it's actually a good opportunity for all of us na whenever we come to others na tawag dito na from the viewpoint ng sa mga unbelieving friends natin na may mga nangailangan pa ng kagalingan, we can always introduce the idea of healing not only from the physical standpoint but also from a spiritual standpoint. Na kung saan pwede natin introduce na Jesus did not only come to earth just to heal us or just to teach us how to heal because the Holy Spirit is in us. We can tap the Holy Spirit's power para ma-heal yung ibang tao. But also Jesus intends to heal our straight relation to God by simply believing in Jesus as the mediator natin sa Kanya. Kaya nga tao dito, pagdating natin sa langit lahat, pag tayo ay pagdating natin sa langit, bago tayo dumating sa langit, si Jesus na yung parang magtawag dito, hindi tayo dadaan ng first judgment. Tawag dito, si Jesus na yung magsasabi na, tawag dito, siya na yung parang magsasabi na, sagot ko na yan, sa akin na yan, hindi ka na dadaan dyan. Ganun. Kumbaga parang sa korte, tawag dito, parang siya na yung arbiter, tawag dito, sige, sagot ko na yan, tapos na.
dito, it is paid by Jesus. So, again, Jesus heals our straight relation to God. So, again, yun lang. Yun lang naman yung simpleng gusto kong matutunan natin. How does Jesus heal us? Again, Jesus heals our infirmities, ang ating mga physical, mental, and emotional condition. Jesus heals in His time, kung kailan niya gusto, with all His wisdom, sovereignty, sovereignty and His proper timing. And also, and most importantly, Jesus heals our strayed relation to God. Jesus wants us to be reconnected with God um, through His power and through His work. And yun lang naman. Yun lang naman gusto kong iwan sa inyo. And I hope that serves a lesson for all of us. Tayo lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat sa natapos na gawain, Lord. Naway ito'y magrama sa aming mga puso, isipan, and Lord, sa aming natutunan, Lord, naway Unmute ito'y ka na. magbigay ng kalakasan sa amin, Lord. Magbigay sa amin ng Hallelujah. Praise God. magbigay sa amin ng paalala na hindi niyo lang gusto na kami magkaroon ng physical na healing, kundi you also wanted us to have a spiritual healing as well, na kung saan Yes, Lord. magkaroon kami ng reconnection sa inyo, because you are the answer for all of our deepest longings sa aming buhay, Lord. Hindi niyo lang gusto kami na maging human doings, kundi kami maging human being as well, kung saan the ministry of being, na kung saan kami magkaroon ng malalim na connection sa inyo sa pangalan ni Jesus. Lord, ito ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Neil na siyang ginamit ng Diyos para tayo ay makapakinig ng mabuting balita. Mabuting balita ba na marinig may Diyos na nagpapagaling? Hallelujah. Sarap marinig, no? Okay, sa isang kwento na ating narinig mula sa Biblia na siyang ibinahagi sa atin ni Pastor Neil. Just imagine, no? 38 years old na siya na di natin kasi identify kung gaano katagal na siyang pabalik-balik, no? Doon sa pool ng Bethsaida. Hallelujah. Pero salamat dahil Bethesda, no? Salamat dahil bagamat siya ay naghihintay, siya mismo nilapitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya lumapit sa ating Panginoong Hesus dahil unang-unang hindi niya kilala eh. Okay. Na umaasa lang siya doon sa anghel, nakakalawkaw doon sa tubig at ang sino mang maunang dumating doon ay siyang gagaling. Eh, dahil nga sa kanyang kapansanan, eh, hindi siya makaabot-abot. Ang sabi niya, nung siya tinanong ng ating Panginoong Hesus, sa tagal niyang paghihirap, nakita yun ng ating Panginoong Hesus, kapatid. Eh, yung paghihirap din natin, nakikita din ni Lord yan. Ano man sakit yan. Okay, sakit man sa physical yan, sakit man yan sa iyong relasyon, sa iyong damdamin, sugat ng iyong damdamin. Amen. Lalo na sa ating spiritual na kalagayan. Okay. Madalas, kapag tayo may sakit, kagad di pinupuntahan, doktor. Siyempre, yan ang manggagamot na alam ng lahat. Tama po ba? Para maresetahan ng panggamot. Pero tandaan natin, meron tayong great healer. He is no other than our Lord Jesus Christ. At ang tema na sinagot ngayon ay, have an experience. Jesus' healing power. Gusto natin maranasan yung kagalingan mula sa Kanya. Tama po ba? Dahil siya naman talaga nagpapagaling. In the first place, batid niya ang haba ng ating buhay. Siya ang may likha sa atin. Lahat ng ating sangkap, amen, ang Diyos ang lumikha. Tama po ba? Eh, kung magpapagawa ka na rin lang ng sasakyan mo, magpagawa ka na dun sa talagang magaling na mekaniko, hindi kung kani-kanino ka pumupunta. Tama po ba? Yung dati nang gumagawa. Dahil alam niya na kung ano yung sakit ng sasakyan mo. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Ganun din sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Kaya dinidin sa atin all our infirmities. Yan yung kinakast out natin kapag tayo nagdi-deliverance, tama, nagpapatok ng kamay na may langis. We bind the spirit of infirmities, get out in his body right now in Jesus' name. Tama po ba? Yung spirit of infirmities. Ano man kanyang kasakitan, mula ulo ang kapaa, inutusan natin. Umalis sa katawan. Okay, sa pangalan ni Jesus. Kaya tandaan natin ito.
Hindi siya lumapit sa ating Panginoon. Si Jesus mismo lumapit sa kanya. Ganun din. Gusto ba natin maranasan ang paglapit ni Jesus sa buhay natin ito? Amen. Meron tayong dapat gawin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ano man yung mga nararamdaman natin ngayon, kasakitan, kahirapan, alam ng Diyos yan. Batid niya ang lahat. Okay? Kaya, kamagala, sa oras na ito, ikaw nakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Kakatagpuin ka niya. Hihipuin ka niya. Hahawakan ka niya. Amen. Hindi ka tulad ng babaeng balo na talagang gumagapang for 12 years and tinatagasan ng dugo, di ba? Ang faith niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Gagaling ako, tama po ba? Pero ito, iba naman ito, siya mismo nilapitan ng ating Panginoong Jesus. Okay. Kaya ano dapat natin gawin? Ngayon pa lang, sabi ng aklat ng Awit 103 verse 2 to 3, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Verse 3, sa lahat kong kasalanan siya'y nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Amen? Kaya ano gagawin natin kung ginagamot ng Diyos ang lahat? Papurihan na natin siya. Pasalamatan mo na siya. Pastor, masama pa. Deklara mo na, I'm healed in Jesus' name. Amen po ba? Angkinin mo na, deklara mo na pasalamatan. Magpuri ka na. Awitan mo na siya. Kaya tandaan po natin ito. Ang Diyos ay pareho nagpapatawad ng ating kasalanan at the same time nagpapagaling siya. Kaya sabi nga niya, bilhin niyo, huwag kayo lang magkasala eh. Tama po. Anong ebidensya para mapatunayan natin talaga siya ang ating dakilang manggagamot? Sabi ng matandang propeta, by His wound, we are healed. By His wounds, we are healed. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, tayo nakaranas ng kagalingan, hindi lang pisikal. Higit lalo sa ating spiritual na kalagayan. O kaya huwag kang lalayo. Okay? Huwag kang hindi makakapakinig ng salita ng Diyos sa buong hapong ito. Kahit anong abala mo. Kaya hindi naman, ang dami nga naka-off cam eh. Ang mahalaga nakikinig ka. Okay? Hindi naman sinasabi, o kailangan pag dumalo ka, naka-on cam ka. Ha? Okay? Ang requirement dito, mapakinggan natin yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Di ba ang sarap malaman na, wow, may magpapagaling pala. Kaya hindi ko kailangan ng pera pang hospital dahil may Diyos akong nagpapagaling. Tama po ba? Amen. Pero madalas ang tao kapag may sakit, lalo pag may pera, sa pupunta yan. Hospital ka agad para magpa-check up, magtanong. Tama po ba? Pero kung wala, no choice. Kailangan talaga ng maraming prayer. Tama po ba? Hindi ba pwede mauna muna ang prayer? Okay? bago tayo pumunta ng doktor. Hindi ko naman sinasabi mali ang magpatingin sa doktor. Binigyan din sila ng katalinuhan ng Diyos para magpagaling. Pero wag natin mahuli ang ating great healer. He is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya sa oras na ito, dali natin lahat. Ano mang ating pasaanin sa harapan niyan. Huwag tayo mawala ng pag-asa kahit na parang ang tagal nating gumaling. Ang tagal lang ating dinadala. Magtiwala lang tayo patuloy sa ating Panginoong Yesus. Dahil meron siya, yung second point natin, perfect time. Kahit yan ay sabat pa, sabi ng preacher natin. Okay, kung talagang pagagalingin ka ni Lord, pagagalingin ka niya. Okay, ipatid niya yung ating pangailangan. Lalo na, po alam niyang gagamitin ka for His glory. Ikaw kapatid na pinagaling ng Diyos na nangako, na sabi mo, oras sa pagalingin ka ng Diyos, maglilingkod ka sa Kanya. Nasaan ka na ngayon? Nagpapatuloy ka pa rin ba? Salamat. Kung naalala mo lagi ang ipinangako mo sa Kanya nung ikaw may sakit, na kahit anong mangyari, maglilingkod ka sa Kanya kapag ikaw'y pinagaling. Yung iba nga, nagsabi rin ng ganun, pero wala na, namatay na sila. Nawalan na sila ng pagkakataon para maglingkod sa harapan ng Diyos. Pero salamat, dahil hindi nahuli ang lahat sa kanila dahil totohanan sa huling sandali ng kanilang hininga, tinanggap nila ang ating Panginoong Yesus. Tama po ba? Hindi man sila gumaling physically, I do believe,
gumaling sila sa kanilang spiritual na kalagayan. Amen? Tinanggap nila si Jesus. Okay? Ano man yung mga kanilang pagkakamali. Sabi, wag na magkakasala pa. Dahil dito, talagang madiin, may babala eh. Amen? Kung babalikan natin yung teksto na sinabi ng ating preacher eh, anong babala ng ating Panginoong Jesus pagkatapos niya, magaling ka na ngayon. Kaya may karugtong yun. Sa verse 14, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masaul pa. Riyan ang mangyari sa iyo. Kahirap, no? Okay, pinagaling ka sa cancer, tapos ano kaya, mas masaul pa sa sakit na cancer. Tama po ba? Higit pa raw doon. Okay, ang pwedeng mangyari sa iyo kapag gumawa ka ulit o nagkasala ka ulit. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, bantayan na natin. Nasa harapan na tayo ni Lord eh. Ipagpapalit po pa ba ang kama sa sahig? Amen. Nandakamay na tayo ni God eh. Nabubuhay na tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ipagpapalit po pa ba yun? Amen. Ang daming tao ngayon, nasisilaw pa rin sa kinang ng sanlibutan ito. Parang lahat ng kanilang pangangailangan makikita lang sa harapan sa sanlibutan ito. Pero kapag tinaningan na ng doktor, kanino lalapit? Wala na raw pag-asa. Okay. Doon pala lumalapit sa ating Panginoong Jesus. Which is wrong. Okay? Eh mga kapatid ko sa Panginoon, malinaw na sinasabi sa atin ngayon, ang mga pangako ng Diyos ay maaaring naantala o maantala. Ngunit tandaan niyo po ito, hindi kailanman nagbago ang Diyos. Hindi tayo mabibigo. Okay? Ibig sabihin, ang buong katungkulan natin, alam niyo kung ano? Manatiling tapat habang naghihintay. Huwag ka na magreklamo na walang ganito, walang ganyan. Naghihintay ka na rin na, puro ka pa rin reklamo. Amen. Pero sustain na nga ni God ang buhay mo, pero ang nakikita mo pa rin yung marami mong kulang. Hindi ka masaya, may lakas ka, huminga ka, hindi ka naka-oxygen, hindi ka naka-dextrose. Eh ano kung tuyo ang ulam, eh ano kung puro gulay ang ulam, eh ano kung di masarap ang ulam. Mahalaga, nakakakain ka pa rin. Pagpapalit mo ba yan doon sa may pambili ng masarap na ulam pero hindi naman makakain? Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Walang pinagkaiba yan sa isang magsasaka eh. Hindi maaaring anihin ang palay sa isang linggo matapos itong itanim. Tama po ba? Pwede namang anihin yun? Eh kailangan talaga matuto tayong maghintay. May tamang panahon ng pag-ani. Ganun din naman. Ang Diyos ay may tamang oras para sa kanyang mga himala. Gusto mo kagad maghimala ang Diyos sa buhay pero wala ka namang ginagawa. Hindi ka naman nagtatapat. Okay? Kaya ang turo sa atin ngayon, huwag tayong mawalan ng pag-asa habang naghihintay tayo. Magpatuloy tayong manalangin at manampalataya. Kaya itong ginagawa natin ngayon. Okay? Sa tingin ng iba, sayang na oras. I-google ko na lang ito sa aking pamilya, i-google ko na lang ito sa aking trabaho, i-google. Kapatid, ang pag-google natin sa oras sa ating pananalangin sa harapan ng Diyos ay higit na mahalaga sa lahat ng gagawin natin sa maghapong ito. Marahil kung di tayo nanalangin madaling araw, pwedeng bumagsak sa amin yung puno na natumba. Tama po ba? Okay? Maaaring ang daming pwedeng maganap sa daan. Pero nandun ang kanyang pag-iingat. Tama po ba? Okay. Yung patotoo nga lang kanina nung kami nagdi-discipleship talaga nakaka-amaze si Lord Ninakaw na, sinusoli pa. Amen. Nakaka-amaze yun. Tama po ba? Okay. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, walang kalugihan ang maglingkod kay Lord. Kahit yung parcel mo, nahulog na nagkakalaga na magkano yun? 30,000 dahil may sing-sing na kasama. Akalain mo, yung nahulog na parcel. Anong gagawin mo pag ikaw nakapulot? Tapos makikita mo, nasa Subic ka, nasa Olongapo. Dadalhin mo pa ba sa Olongapo yun? Magdadalawang isip ka pa yata. Tama po ba? Pero salamat doon sa nakahulog na yon. Wow, praise God. Yung nakapulot mismo ang nagdala ng parcel doon sa may-ari. Amen? Kaya nung sinabi nung nakahulog, huwag po kayong mag-alala. Pastor ako, ibabalik ng Diyos yan sa inyo.
Binigo ba siya ng Diyos? Hindi siya binigo ng Diyos. May anghel na nagbalik sa kanya. Hindi na nila nakilala kung babae, lalaki yan nagdala eh. Ang mahalaga na ibalik. Ang laking babayaran yun. No? Kung hindi yun na-deliver, nako. Baka hanggang ngayon, nagbabayad pa rin sila. Pero salamat. Ganyan kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung mananatili lang tayo, lahat kaya niyang pagalingin. Hindi lang daw sakit, sabi ng preacher natin, pati yung sakit sa bulsa. Depende na lang daw sa laki ng butas nito. Yun sabi ng preacher natin, tama po ba? Sakit pala pag may butas ang bulsa, no, Pastor Neil? Pwede naman tahiin nang hindi mahulog yung mga inilalagay natin. Okay. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, kung talagang tayo nakipag-isa na kay Kristo, isa na tayong bagong nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao, tayo ganap na bago na. Okay? Kaya kung talagang pinagaling na tayo ni Jesus, okay, huwag na tayong muling magkakasala. Jesus heals our strayed relationship with God. Okay? Kaya tandaan natin, pagkatapos natin pagalingin, okay, kamagalala, patuloy mo na siyang hanapin. Karanas ka ba na kagalingan? Kung talaga sinasabi mong pinagaling ka ng Diyos, okay, maging longing ka sa Kanya, lagi mo siyang kasabikan. Okay, tanda po natin, hindi natapos sa himala, sa pisikal ang kagalingan. Amen. Tinawag siya ni Jesus sa pagsisisi at sa banal na pamumuhay. Huwag ka nang magkakasala pa. Ay pag nagkasala pa, baka yung sakit mo, dumoble pa. Masaol pa. Amen? Ang mararanasan mo. Kaya ang hirap tayong kumilala sa Diyos at tumalikod sa Kanya. Sabi sa atin ng Diyos, mas mabuti pang hindi mo ako nakilala. Kaysa sa pagkatapos mo akong nakilala, ayun, hindi nakakilala, pwede pang mabago buhay niya pag dumating yung takdang panahon, natanggapin niya sa Jesus. Paano kilala mo na tumalikod ka sa Kanya? Naku kapatid, masigit na kaparusahan, kapahamakan ang mararanasan mo. Ganon din sa taong pinagaling na at muli nagkasala. Kaya tandaan natin ito, suriin natin ang ating relasyon sa harapan ng Diyos, iwasan na natin ang kasalanang naghihiwalay sa atin sa harapan niya. Mamuhay tayo ng talagang willing sumunod. Una sa Diyos, at siyempre sa mga taong tinalaga ng Diyos sa tigapangunan at na siyang magtatama sa atin. Kung ang tigapanguna mo ayaw magpatama, paano mo siya magiging tigapanguna? Tandaan po natin yan. Ang himala sa Bethesda ay nagpapala sa kanino? Na si Jesus talaga ang pwedeng magbago ng lahat ng ating kalagayan. Physical, spiritual, emotional, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya muli, palapakan natin ng Diyos. Amen? Kaya mamuhay tayo na may pagsunod bilang tugon sa Kanyang biyaya. Walang pagsunod, putol ang biyaya. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.